Ngayon pag-uusapan natin paano magbayad ng surety bond gamit ang GCash sa cellphone. Click mo itong Chrome URL, type mo ang e-payment. e-payment.judiciary.gov.ph. Dadalhin ka ngayon sa page na to. Dito, click mo lang itong Go to Assessment Calculator. Sa page 1, Service Type, ito ang piliin mo. Click mo itong Filing of Applications. Sa Payer Type naman, click mo ang Juridical. Dahil ito ay kumpanya na nagbabayad. Tapos, click mo lang ang Next. Sa Court Level, click mo ang First Level Court. Para yan sa Municipal Trial Court in Cities. First Level. Tapos dito, piliin mo ang Municipal Trial Court in Cities o MTCC. Dito naman sa Region, click mo ang Region 4. Dahil ang MTCC Antipolo ay nasa Region 4. Ang province ay Rizal. Pagkatapos automatic na sa court station, lalabas ang Antipolo City. Then, click mo lang itong Next. Sa collection type, hanapin ang posting of surety bond. Ito yon. Posting of surety bond as bail bond. Pagkatapos ng posting of surety bond sa collection type, sa sunod na box, hihingin sa iyo ang case number. So, sabihin na natin ang case number ay 24-000. May mga pagkakataon din na wala pang case number kung hindi pa nasasampahan ng kaso sa korte ang isang tao. Kaya ang isusulat mo dito naman ay yaong NPS docket number. So, yun lang ang isulat mo dyan. NPS docket number. Meron din yan mga letra. So, sulat mo rin yung mga letters na nandoon sa dokumento. Sabihin natin 24E-0000. So, yun ang, kunyari, ang NPS docket number. Sa box sa baba, hihingiin naman sa iyo ang case title. Dito ay sulat mo lang people versus, pwede mong paiksiin, imbis na people lang i-type mo, 2 letter P na lang. Versus ay VS lang. Tapos, isulat mo ang buong pangalan ng akusado. Sabihin natin, kunyari, ang pangalan ng akusado ay si Juan. So, sulat mo lang dyan. Siguraduhin mo lang na tama ang spelling ng pangalan ng akusado na sinusulat mo riyan. Pagkatapos nyan, click mo na ang Next. Ngayon ay dadalhin ka naman sa page 4. Andito yung hihingi ng mga personal information. Party type. Click mo lang ang applicant. Tapos, first name ng representative ng kumpanya. Sabihin na natin, ang representative ay si John. So, type mo lang. Tapos, yung apelyido niya, Doe.
Si John Doe ang representative ng kumpanya. Sulat mo ang pangalan ng kumpanya nyo. Pagpalagay na natin ang pangalan ng kumpanya ay ABC Surety Company. Tapos, lagyan mo ng email address na valid dahil dyan ipapadala ang confirmation number. So, pagpalagay na natin, ang email address mo ay at gmail.com. Tapos, sulat mo rin yung cellphone number mo dito. Pagkatapos ay click next. Dito naman ay number of bonds ang hihingin naman sa iyo sa page 5. Lagay mo lang dyan 1. Isang bond ang babayaran. Tapos premium charged. Ito ay makikita doon sa unang pahina ng inyong policy. Pagpalagay na natin ang sinisingil nyong premium ay 1,818.80 pesos. So yun lang ang iyong itatype dyan, tapos click next na. Dadalhin ka naman ngayon sa susunod na page. Ipapakita sa iyo ang detalye ng mga binabayaran mo. So, kunyari ganito, JDF 300, SAJ 200, LRF 10 pesos, General Fund 227.50 ang binabayaran mo. Ang total amount, makikita din sa page na to, 737.50. So, pag okay na yan, proceed ka na to summary. Click mo lang ang proceed to summary. Dadalhin ka ngayon sa page na to, number 7, summary. Makikita dito ngayon ang lahat ng details na clinic mo. So, siguraduhin mo lang sa service, ang na-click mo ay filing of applications, payer type juridical, court level, first level court, court type municipal trial court in cities, region 4, province Rizal, court station Antipolo City. Collection type, posting of surety bond as bail bond. Case number, check mo kung eksakto yung case number na type mo. Case title, eksakto ba ang spelling ng pangalan ng akusado? Applicant, pangalan nung representative ng kumpanya nyo, tama ba? Si John Doe. Pangalan ng kumpanya, tama ba? ABC Surety Company. Tapos email address, valid ba ang email address na binigay mo? Mobile number, isang bond, at premium. Tama ba yung na-type mo na amount ng premium? Tapos makikita ulit dito yung detalye ng mga babayaran. And then confirm. Ngayon, pagka-click mo ng confirm, kailangan mong buksan yung email address para nandun ang confirmation number ibibigay sa iyo. So, click mo lang ang confirm. Pagka-click mo ng confirm, dadalhin ka ngayon sa page na to. Verify your email address. So, kukunin mo yung 6-digit number na pinadala doon sa email address mo. Ito ngayon ay tatype mo dito. Pag na-type mo na, click verify.
Pag ito ay nag-fail, verification failed, cancel mo na lang to. Pagkatapos, pindutin mo uli ang confirm para magpadala uli ng verification number dun sa email mo. So, buksan mo muna ang email mo. Pag nakuha mo na, type mo dito yung binigay sa iyo na confirmation number. Pag na-type mo na yan, click mo ulit itong verify. Ayun, email address verified. Ngayon ay bibigyan ka na ng assessment number. Pag nabigyan ka ng assessment number, mas maganda kung isulat mo itong assessment number. Dahil kung sakaling may mangyari at hindi magtuloy-tuloy yung pagbayad mo, yan lang ang babalikan mo. Yung MTCC and then numbers. Importante ang number na yan. So, sulat mo kung pwede mong maisulat. So, dito uli, may summary uli at mag-a-appear dito na pending pa ito dahil hindi mo pa nababayaran. Ngayon, click mo lang itong proceed to payment. Mag-a-appear itong mga options mo. Kung GCash ang gagamitin mo, ito ang gagamitin mo na pambayad. Online payment -UPay. Pag clinic mo ito, mag-highlight yung linya na yan. Scroll down ka, tapos pindutin mo ang continue. Pupunta ito ngayon sa page na to. Nandoon yung assessment number mo. Nandoon yung amount na ibabayaran mo. Wala pa yung charges niyan. Pag clinic mo itong continue to payment options, ito naman. Pipiliin mo GCash kasi yun ang gusto mong gamitin pambayad. GCash. So, lalabas dito ang total amount na babayaran mo plus yung 30 na convenience fee ni GCash. Total ay 767.50 na. Click mo lang itong box ng privacy policy. Pagkatapos niyan, pwede na itong continue to payment. Dadalhin ka ngayon doon sa GCash mo. Ita-type mo ngayon dito ang GCash number mo. Kunyari, ito ang GCash number mo. Type mo lang dyan. Pagkatapos, click next. Pagkatapos niyan, ay hihingin sa iyo yung PIN number mo. Tapos, pwede ka nang magbayad. Siguraduhin mo lang na ang GCash mo ay may laman na eksakto doon sa babayaran o kaya masigit pa. Okay? Next, ipapadala sa iyo ang 6-digit authentication code. Type mo lang yan. Pagkatapos, click mo ang next. Hihingiin naman sa iyo ngayon yung PIN number ng GCash mo. Type mo dyan, click next. Pagkatapos nito ay dadalhin ka naman ngayon sa pahina na to. Ipapakita sa iyo ang mga detalye ng babayaran mo. Click mo ang button na pay, tapos yung amount. Maproproseso ngayon ang bayad mo. Dadalhin ka ngayon sa page na to. Ibig sabihin ay successful ang naging bayad mo. Ipapakita sa iyo ulit ang mga detalye ng binayaran. Pagkatapos niyan, bibigyan ka ng resibo ni GCash. Tapos ibabalik ka ulit doon sa page ng JEPS. At makikita mo ngayon doon sa page ng JEPS
ito ang makikita mo. At pag ito ay in-scroll down mo, meron doon sa baba, may button doon na View Official Receipt. Pindutin mo yan. Mabubuksan ngayon yung official receipt mo. At ang magiging itsura ng official receipt mo ay ganito. So yan, nandyan lahat ng detalye tungkol sa iyong binayaran. Pag nag-scroll down ka, meron doon button na Save Official Receipt. Click mo yon para ma-save ang official receipt mo sa iyong cellphone. So, kailangan mo lang ito ay i-convert. So, press mo yung convert dyan. At ganito na ang magiging itsura ng official receipt mo. Nandyan na ngayon sa cellphone mo, nakasave. Pwede ka nang mag-proceed doon sa opisina ng OCC. Magpa-print ka ngayon ng receipt na may pirma ng clerk of court o kaya kung sino man ang authorized na pumirma nito. Okay?